Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 120 at 121 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muli sa gitna ng kaguluhang nagaganap sa Europa ay ipinakita sa atin ang pagdating ng iba pang mga miyembro ng Murim na sina Yun, Gunak, Soha at Chun na tila ba naiibahan sa pagtingin sa klase ng Demon Realm na kanilang nasisilayan. Eto ngang si Soha ay nandidiri pa sa kaniyang pagpaslang na nasisilayan at na-question kay Chun kung bakit kinakailangan pa nilang makipag-alyansa sa mga nasabing bangkay kung maaari namang sila mismo ang magsagawa nito. Tahimik lamang na nag-oobserba etong si Yun at ang pag-uusap nga nitong dalawa ay nahinto buwat sa pagsaad pa ng isang individual na itong araw ay bunga ng kapalpakan nilang naisagawa sa ika-4 na palapag. Bagya namang nabahala etong si Yun sapagkat ang individual ngang ito ay ang unang naging eksperto sa mundo ng martial arts ng Murim at naabot ang sukdulang kakayahan, ang babaeng nagngangalang Baek Xiaolin. Ayon pa nga sa naturang babae na ang halaga ng isang sundalo ay nasusukat sa abilidad nitong sundin ang utos na iniatas para sa kanila at hindi kasama dito ang magtanong sa kung anuman ang rason ng kanilang pagkilos na isasagawa na takot ngang sinang-ayunan nitong 4 pang naroroon. Pagkatapos ay dumating din sa nasabing lokasyon etong si Veilordum na masaya nga silang binati buwat sa kanilang pagdating sa bagong lupain di umano ng mga patay. Masayang-masaya nga ito buwat sa napakarami di umanong mga labi ang naroroon na kaniyang naging mga bagong alagad at literal na nasisiyan siya sa iba't ibang classic specimen na matatagpuan dito. Pinahinto naman siya nitong si Baek Xiaolin at seryoso nagtanong kung kanyang matagumpay na natupad ang kanilang napag-usapan. Bagyang nadismaya naman etong si Veilordum sa tinuran ng babae, kasabay ng pagpapakita ng kalasag nitong si Teresa na tanda nang wala itong laban sa kanya at kaniya itong nagapi na ng tuluyan. Masayang-masaya nga etong sina Soha at Chun sa kanilang napag-alaman na wala na sa mundo etong asurot na dalaga. Nalabis namang ikinalugod nitong si Veilordum na masilayan ang ganong klaseng reaksyon habang nananatiling seryoso naman ang pagmumuka nitong si Baek Xiaolin sa kabila ng kanilang napag-alaman. Sa mga oras ding iyon ay ating makikita ang ilang mga sasakyang panghimpapawid na patungo sa lungsod ng Amsterdam. Ayon pa nga dito sa department head na si Kim Tae-chun na oras na narating na nila ang nasabing lokasyon ay wala na nga raw itong atrasan pa. Gayun din kasabay na na-question etong si Jin-yuk kung talaga bang sapat na at magiging ayos lamang sila sa ganong kakunting bilang ng mga manlalaro sa kasalukuyan. Ngumiti naman etong binata at sinigurado sa nasabing individual ang bagay na iyon. Binigyang din nga rin niya na sapat na silang 4 para dito, na ayon pa kay Yunhwa na minsan na silang nakaharap ng ganitong klaseng mga nilalang sa ika-4 na palapag. Habang bagyang nangangamba naman etong si Lee Taemin, buwat sa kasalukuyan nga raw ay sa labas na ito ng tore nagaganap. Nakuha naman nitong si Jin-yuk na tanungin etong kanyang dakilang stalker kung bakit ito nagbolontaryo na sumama sa nasabing gawain. Na seryoso lamang nitong sinagot na wala nga raw pakialam etong binata sa kung anuman ang kanyang nais isagawa mga master. Muli namang sumabat sa kanilang usapan etong si Kim Tae-chun at natanong etong si Jin-yuk kung mayroon pa silang ibang bagay na dapat malaman at gawin sa ngayon. Kung kaya't ibinahagi nga nitong binata na ang tumatayong boss ng mga undead ay nagngangalang Veilordum na isang makapangyarihang Lich Mage at binigyang diin na ang kapangyarihan nga daw nito ay ang kontrolin ang mga labi o mga patay kaya't hanggat hindi ito nauubusan ng mga naturang kinakailangan ay hindi nila ito magagawang matalo sa isang labanan. Kinakailangan nga daw nilang mapigilan ang patuloy na pagpaslang ng mga alagad nito nang sa gayon ay marang mabawasan at makontrol nila ang bilang ng mga maaari nitong gawing mga tauhan. Kinakailangan nga daw ng iba pang mga manlalaro na pigilan ang iba pang mga daluyan na nasa ibang riyon habang kanilang isinasagawa ang pag-raid sa lokasyong kinaroroonan nitong si Veilordum. Isinaad naman nitong si Kim Tae-chun na ang karamihan sa mga tankers mula sa iba't ibang panig ng daigdig ay kasalukuyang patungo na rin sa Amsterdam upang magbigay ng tulong sa isasagawa nitong si Jin-yuk, kasabay ng pagsasaad ng palagi niyang binibitawang pahayag na good luck para sa kanilang gagawin. Ang kanilang interaksyon ay biglang pinutol nitong kapitan ng kanilang sinasakyan sapagkat kasalukuyang sinasalubong sila ng napakaraming pulutong ng mga halimaw sa bawat sulok at direksyon. Una nga naghanda na itong si Lee Taemin at kaagad na ginamit ang skill na Mana Bullet na talagang naging epektibo sa pagpaslang ng mga mapasugod na mga halimaw. Ngunit nababahalang ipinahayag naman niya na sa kabilangan ng lakas ng kanyang skill na tinataglay ay hindi ito sasapat upang pigilan
ang hindi mahulugang taktak na bilang ng mga halimaw na patuloy na sinasalubong ang kanilang grupo. Sumagot naman etong si Jinyuk at nawika dito kay Chon Yusong na panoorin nga daw siyang mabuti nitong kanyang dakilang stalker kung papaano kumilos ang isang expert kasabay ng paglabas sa sasakyang panghimpapawid. Sapagkat sa ngayon nga raw ay ipapakita nito sa kanya kung papaano lumaban sa ganitong klase ng mga senaryo. Naiwan ngang gulat na gulat etong kanyang stalker buwat sa biglaang pagkilos ng ating pangunahing tauhan. Do'y nagsimula na siyang gamitin ang kanyang skill na amplification barrier at expansion barrier na kapwa'y sinama sa glacier formation at ang pagsasagawa nga noon ay literal na lumikhang muli ng isang napakalakas na skill na tinatawag na Millennial Ice Jade at agarang pumaslang sa mga halimaw na naroroon. Inatasan nga rin itong si Jinyuk ang isa sa kanyang 5 espiritu na si Silphid at mabilis nga itong tumugon habang nasa kaanyuan ng kanyang battle mode. Labis ngang humahanga etong sina Yoyunwa at Lee Taemin sa husay nitong binata na nasisilayan ang pagkilos nito mula sa sasakyang panghimpapawid. Subalit ang naturang pag-atake niyang isinagawa ay kapwa nga rin nadama nitong si Veilordum mula sa di kalayuan at agad na naunawaan ang husay ng kaparaanan na ginamit ng sinumang nagsagawa nito. Malamang nga raw na may isang mahusay na mage ang patungo sa kanyang lokasyon sa kasalukuyan at ang klase nga ng kaisipan nitong si Veilordum ay ang siya ring mismong naiisip ng ating pangunahing tauhan. Kung kaya't aniya, batay sa kanyang pagkakakilala sa naturang halimaw, ang susunod na akbang nitong ilalatag ay walang iba kundi ang pagpapadala ng mas malaking halimaw habang masisilayan ang pagdating ng tinatawag na Bone Dragon. Ginamit nga rin nitong si Veilordum ang skill na all-sharing at masayang nawika na umanda na sila sa pagharap ng kanilang magiging kamatayan. Buwat ng sa mga sandaling iyon ay ginamit na nitong Bone Dragon ang skill na Fear na dagliang nagdulot ng matinding pressure at takot para dito sa lahat ng mga individual na nakasakay sa mga helicopter. Ngunit na po na nga rin itong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na ang nasabing individual ay kasalukuyang tinatahak ang direksyon ng nasabing halimaw at inatasan etong si Goguma na gamitin din ang skill nitong Fear na masigit pa ngang mas makapangyarihan at mabilis na napawalang bisa ang skill nitong Bone Dragon. Labis namang humanga etong si Veilordum sa kanyang nasilayan habang masayang-masaya naman etong si Goguma mga master. Sa lakas nga ng skill nitong si Goguma ay napalood pa itong Bone Dragon sa lapag at kapwa hindi makapaniwala sa kanyang naranasan. Gulat na gulat naman etong si Veilordum sapagkat papaano nga raw ang isang ancient species ay nasa pangangalaga ng isang tao at nag-iisip kung ang nasabing individual ay ang siyang manlalaro na lubos na ikinababahala ng Murim at nasambit ang pangalang Kang Jinyuk. Hindi naman nakatiis pa etong kanyang stalker at kapwa lumabas na rin mula sa helicopter at kanyang piniling sakyan ang alaga nitong si Jinyuk na si Silphid. Ayon pa nga kay Chon Yusong na kung magagawa nitong binata ay tiyak na magagawa rin niya ang bagay na iyon. Ngunit aminado nga ito sa kanyang sarili na mahirap ang lumaban sa ere ng 100% ng abilidad. Ipinahayag naman itong binata kina Lee Taemin at Yoyunwa na sila na ang bahala sa dambuhan ng halimaw, habang sila naman ay agarang tahakin ng araw ang lokasyon na dapat nilang puntahan. Samantalang etong Bone Dragon ay kasabay na kumilos na rin at nagawang lumipad patungo sa kanilang lokasyon. Agad siyang natanong ng kanyang stalker kung kanila di umano'y planong kaharapin ang kalansay na dragon na sinang-ayunan naman ito. Subalit binigyang diin niya na upang magawa nilang labanan etong si Veilordum ay kinakailangan nilang tipirin ang enerhiya at mana na kani-kanilang tinataglay. Ninais nga rin itong si Jinyuk na makuha ang atensyon nitong Bone Dragon upang ligtas na makarating sa lokasyong tatahakin itong grupo ng kanyang mga kaibigan. Kung kaya't kanila nga itong magkasamang inatake ng kani-kanilang mga sandata na siyang nagbunsod upang ang atensyon nitong nasabing nilalang ay kanilang tuluyang makuha. Inilipat nga rin ang eksena sa palasyo ng Amsterdam kung saan naroroon etong magkapatid na nag-oobserba. Ating masisilayan nga na etong si Judelo ay patuloy na inoobserbahan ng isa sa mga kalansay na naroroon. Buhat sa sinusubukan ng mga ito na mag-blend ng kaanyuan sa napakaraming bilang ng mga kalansay. Ayon pa nga kay Cassie na wala nga daw dapat ikabahala ang kanyang kapatid sapagkat hindi sila mapupunan ng mga ito dahil literal na mga hangal nga raw ang lahat ng naroroon. Kapwa nga masisilayan etong si Teresa na nakagapos gamit ang kakaibang spell mula sa di kalayuan nitong dalawa. Gayun din, dagdag pa nga raw sa kanilang alalahanin etong Death Knight na siyang nagbabantay sa dalaga. Napatingin nga ang nasabing halimaw sa kanilang lokasyon na agad na kumilos patungo sa kanilang direksyon. Nabahala naman etong si Judelo sa kakaibang pagkilos nitong Death Knight habang pilit namang pinapakalma siya nitong si Cassie.
sapagkat imposible nga daw na matukoy ang kanilang pagbabalat kayo. Subalit natigilan etong dalawa nung tumayo nga ito sa kanilang harapan at nawika na mayroon nga daw mga daga sa kanilang hanay at mabilis na nagsagawa ng pag-atake kung kaya't buwat sa nangyari ay napilitan na itong dalawa na umalis sa naturang lokasyon mga master. Sa ibang dako naman ng lungsod ay nagmamadali naman etong dalawa habang hinahabol nitong dambuhalang Bone Dragon. Sinubukan nga sana itong atakihin ni Chun Yusong subalit wala nga itong epekto sa nasabing halimaw at galit na nawikang aabutin nga raw sila ng napakaraming taon bago pa nila tuluyang mapaslang ang nasabing halimaw. Dismayado naman siyang tinugon nitong si Jinyuk at isinaad na kaya nga raw ganun kahina etong kanyang stalker ay dahil hindi ito marunong mag-improvise ng mga kakaibang kaparaanan na labis naman itong di nagustuhang marinig. Habang muli ay seryosong isinaad sa kaniya ng pinakamahalaga sa ngayon ay ang salitang timing at inutusan ng kanyang stalker na sundan ang kanyang pagkilos na isasagawa. Kapwa nga ang dalawa ay patuloy lamang na hinahabol nitong Bone Dragon, kasabay ng pagsasaad nitong si Jinyuk na ang kanilang tatahakin sa ngayon ay etong portal na nasa kanilang lokasyon, kaya't mas lalo pa nga nilang pinabilisan ang paglipad ng Silphid at ni Goguma. Naguguluhan naman etong si Chun Yusong sapagkat kung plano nga raw nitong ating pangunahing tauhan na paslangin ang nasabing dragon sa pamamagitan ng pagbagsak nito ng malakas sa lapag, ay nakatitiyak siyang ang pwersang iyon ay hindi pa rin magiging sapat. Matagumpay ngang narating nila ang tarangkahan at natawid ang lagusan, habang patuloy namang sinusundan sila nitong dragon sa kabila ng makipot itong lagusan. Do'y ginamit naman itong si Jinyuk ang skill na tinatawag na acceleration barrier upang mas pabilisin pa ang pagsara ng naturang tarangkahan, na siyang naging rason upang mahiwalay ang ulong bahagi nito sa kanyang katawan na kapwa-agarang pumaslang sa nasabing Bone Dragon. Takam na takam nga itong si Goguma sa laki ng kalansay at buto na nasa kanyang harapan, kung kaya't pinagbigyan na lamang siya nitong kanyang bossing sa kanyang nais na mangyari. Hindi naman sukat akalain ng kanyang stalker ang klase ng kaparaanan na isasagawa nitong si Jinyuk upang paslangin ang Bone Dragon, na literal na wala nga daw siyang masabi para dito. Napuna naman nitong si Jinyuk na ang kanilang lokasyon ay marahang malayo pa sa mismong sentro ng puwersa ng kanilang target. Magkaganoon man ay malaking tulong nga raw ang naipagkaloob sa kanila ng nasabing portal patungo sa palasyo ng Amsterdam. Maya-maya pa ay may nagsalita mula sa kanilang likurang bahagi at iyon nga ay walang iba kundi si Veilor Doom. Pinuri nga niya ang husay ng kanilang nagawa buhat sa kakaibang kaparaanan at taktika na magagawa nilang maiisip laban sa Bone Dragon. Tila daw nagpapaalala sa kanya ito ng panahon noong siya ay isang tao pa. Agara naman siyang inatake nitong si Chun Yusong at isinaad na hindi na nila kinakailangan pang marinig ang mga basura nitong payag na bibitawan. Subalit na bigla nga siya sapagkat muli lamang nanumbalik sa normal ang kaanyuan nitong nasabing nilalang matapos sa tumanggap ng kanyang pag-atake. Dagdag pa nga nito na lubang hindi nakakaaliw ang mga taong naroroon sapagkat hindi ang mga ito marunong sumakay sa kanyang mga payag. Wala itong kamalay-malay na inoobserba na siya nitong si Jinyuk at napag-alaman mula sa system na upang makopya ng binata ang isa sa mga skill nitong tinataglay ay kinakailangan niyang ipadama kung gaano kamiserable ang tunay na buhay. Do'y ipinahayag nga ng ating pangunahing tauhan na ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gagana para sa nasabing halimaw na nasa kanilang harapan, sapagkat isa nga lamang daw itong ilusyon at tanging magic attacks nga lamang daw ang gagana laban dito oras na nahanap nila ang tunay nitong katawan. Ang payag ng iyon ay kapwa'y kinabahala nitong si Veilor Doom sapagkat napakaraming nalalaman nitong individual na nasa kanyang harapan. Nangamba nga ito kung kaya't wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang tawagin ang kaniyang mga maaasahang miyembro ng Murim Clan na agarang tumugon sa kanyang payag, kabilang na dito etong babaeng nagngangalang Baekhyolin mga master.